We're going to talk today about Colossians chapter 2 verse 11 to 15. Lord willing, matapos po natin ito ngayon. Amen? At in this chapter, we know that in this chapter, we're speaking about yung concern po ni Paul. Yung concern po niya doon sa young church in Colossae, whereas there are so many false teachers na kung saan sila po ay kino-confuse ng mga ibang mga teachers doon regarding doon sa faith nila kay Christ, especially the deity, the divinity of Christ, na kung saan kailangan po nilang sumamba doon sa mga anghel o kailangan nila ng special revelation in order for you to know God para magkaroon ka ng tunay na relasyon. Napag-aralan po natin last time na hindi po yon ang paraan para tayo po ay makalapit magkaroon po ng magandang relasyon sa Panginoon, kundi sa magitan lamang ng dugo ng Panginoon na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo ang siyang maglilinis ng ating mga kasalanan. Amen? And the Bible is very clear on that. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins in Hebrews chapter 9 verse 22. At yung dugo nga ni Jesus, the Lamb of God, who take away the sins of the world, speaking about the Lord Jesus Christ. Amen? So, here in verse 11, it says that in Him, speaking about the Lord Jesus Christ, in Him, you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ. Sabi sa Tagalog dyan, di ba? Kayo, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo tinuli hindi sa laman, kundi sa mamagitan ng spiritual na tinutukoy din, kundi sa magitan ng pagwawaksi, ruled by the flesh, pagwawaksi ng masamang gawain ng laman, kundi when you were circumcised by Christ, kundi ito yung pagtutuli kay Kristo, na kung saan tinutukoy po rito yung spiritual. Kasi nga, noong araw, starting sa kanila pong mga patriarkang sila Abraham, God made a covenant to Abraham na para yung kanila pong mga generation po nila ay ito po yung sa magitan po ng pagtutuli para magkaroon po sila ng covenant ano yung covenant sila? Pakikipagtipan. Yan. Pakikipagtipan. At simula noon hanggang sa makarating po sila doon sa lupang pangako, doon sa promised land, na kung saan dinala po sila ng Panginoon, sumunod hanggang sa mga sumunod kay Moses, hanggang sa mga Israelita, yun po ang kanila pong sinusunod na tradisyon kasama po sa kanilang sa law of Moses. Amen? So here, in Him, you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands, hindi sa magitan ng laman o kundi sa pagwawaksi ng masamang gawain, when you were circumcised by Christ. Let us pray. Every head bowed. Father, we thank you that your word, they are life and spirit. Father, as I'm going to share your word today, use your servant an instrument only. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness, without compromise, to bring glory and honor to your name alone, in Jesus' name. Amen. Say to your neighbor, are we ready? Are you ready? Amen. So, circumcision was of great importance to Jews, serving as a covenantal signs since the time of Abraham. We know what happened to Moses. Moses faced a serious problem over not circumcising his own son. If you're going to read that in Exodus chapter 2, muntik pong mamatay po si Moses dito, muntik siyang patayin dahil sa hindi niya pagsunod. Muntik po ito. And Jewish male infants were circumcised on the 8th day according to the Mosaic law. So circumcision actually is literally surgical removal of the prepuce or foreskin of a male. The word circumcised literally means to cut around as a religious rite.
circumcision was required of all Abraham descendants as a sign of the covenant God made with him. So ginagawa nila ito hindi dahil sa medical condition or dahil sa kanilang kultura lamang o sa tradition nila. Ginagawa nila ito as a sign of covenant, pakikipagtipan. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka, kinikilala mo na yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, siya rin ang Diyos mo. At dahil dito kung paanong si Abraham ay tinuri niya ang kanyang anak na si Isaac at si Jacob at yung mga sumunod pa, ganun din ang kanilang gagawin. So, the Mosaic law repeated the requirement even in Leviticus, and Jews throughout the century have continued to practice circumcision. Malaki pong hindi po ito kumbaga normal na usapin pagdating po sa reliyon ng mga Judaismo. That is a big deal to them. Kaya nga, if you read the scripture, pagka ikaw ay hindi Jews nung panahon na yon, you were called uncircumcised. Talagang, they are the uncircumcised. It means unbelievers. Yun po yung mababasa po ninyo sa Bible minsan. So once Jesus came, this is very important, according to prophecy, He became the fulfillment of the law. Ay basis fulfillment. Fulfillment of the law. Ibig sabihin, ito po yung katuparan. Katuparan na ng batas. Katuparan. Once Jesus came according to prophecy, He became the fulfillment of the law. The Bible says, for neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. Basis commandments of God. Ibig sabihin, ikaw man ay circumcised or uncircumcised ka, hindi na ito mahalaga. Nasa iyan, kung ito ay dahil sa inyong kultura ninyo o sa tradisyon ninyo, gawin mo yon na gusto mo magpatuloy, pero hindi dahil doon sa religious views, kundi dahil ito sa tradisyon nyo, sa kultura niya. Kasi ang higit na mahalaga sa Panginoon ngayon ay hindi na yung pagtutuli na yung covenant na ginawa ni Abraham, kundi yung pagsunod mo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. In Acts chapter 16 verse 3, Paul had a missionary helper, Timothy. Si Timothy, alam po natin ang ginawa po ni Paul, tinuli po niya. Hindi dahil siya nagko-compromise, kundi mayroon po siyang magandang reason. Mayroon po siyang magandang layunin. So, here, Sir Timothy was a half-Jewish and Paul circumcised him so that he would not be a hindrance as they sought to reach out to unsaved Jews. Although, the Bible did not require Timothy to be circumcised, it was something he did willingly for the sake of reaching the Jews. Hindi dahil po doon sa nakikipag-compromise siya o dahil sumasang-ayon sila na para ikaw talaga ay maging kalugod-lugod sa Panginoon, kailangan mong magpatuli, kundi ito ay ginawa niya para maabot niya yung mga Hudyo na hindi pa nananampalataya sa Panginoon. Naging flexible lamang siya. Pero doesn't mean na siya po ay nagko-compromise sa kanya pong pananampalataya. The incident with Timothy does not directly apply today because Christians need to be circumcised in order to reach unbelievers. Okay? In order to reach unbelievers, whether Jews or Gentiles, once again, the principle of the circumcisions of the heart is at the heart of the matter. I repeat that. The principle of the circumcisions of the heart is heart of the matter. Kasi hindi naman kailangan na lalong-lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, kasi hindi naman para maabot mo sila ay kailangan mong gawin yung circumcision na yon. Dahil lamang sa dala ng tradisyon o kaya sa kultura, kasi para hindi naman ginagawa rin, para hindi naman mabuli yung anak mo kung anong ano mo, nasa iyong opinion yon. Kung nasa iyong pananaw po yun.
Pero hindi na po yon dahil sa religious right. Dito in Galatians chapter 1, verse 1 to 5, makikita din po natin dito, si Paul ay mayroon po siyang another disciple na nagngangalang Titus. Si Titus naman, na ay hindi naman niya tinuli dito. Okay? Si Timothy tinuli niya. Why? Kasi, para yung mga Hudyo na marami pa silang mga, kumbaga, gustong, para wala silang masyadong masabi, para maipresent na yung gospel, ginawa na ito ni Paul. Hindi para sumasang-ayon sa kanila o nakikipag-compromise siya, kundi nagiging flexible lamang siya. Amen? So here in Galatians chapter 2, verse 1 to 5, the Bible says, "The 14 years later, I went back to Jerusalem again, this time with Barnabas, and Titus came along too. I went there because God revealed to me that I should go. While I was there, I met privately with those considered to be leaders of the church and share with them the message I have been preaching to the Gentiles. I wanted to make sure that we were in agreement, for fear that all my efforts had been wasted and I was running a race for nothing. Even that question came up only because of some so-called believers, they're false ones, really, who were secretly brought in. They sneak in to spy on us, to take away the freedom we have in Christ Jesus. They wanted to enslave us and force us to follow their Jewish regulations. But we refuse to give in to them for a single moment. We wanted to preserve the truth of the gospel message for you." So here, the Colossian Christians had to deal with the whole variety of Paul's teaching. So, we need to understand that most of the Colossian Christians were Gentiles who had never been physically circumcised. So, Paul assured them that they were indeed circumcised in a spiritual sense, which is even more important than physical circumcision. Again, let me repeat, what matter is knowing Christ, not physical circumcision. Kasi may mga Christian, even until now, na nire-required po nila ito. Nakasama ito sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid. Nasa sa atin po yon. Kung sa tingin po natin, mabuti ito o hindi, pag-usapan po ninyo. Pero hindi ito, mga kapatid, dahil sa covenant po natin sa Panginoon. No. Si Jesus po yung fulfillment of the law. Let me repeat that again. Amen? So, what matter is knowing Christ, meaning you have a personal encounter relationship with Christ, not physical circumcision. So, in verse 2, it says, having been buried with Him in baptism. Ito na naman, when we speak about baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God who raised Him from the dead. Who raised Him from the dead. So here, first, just as Christ died and rose again, baptism served as a symbol of dying to the old self and beginning a new life. Kaya nga, it signifies the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero do not require that baptism again, in water baptism, na para malubos ang kaligtasan mo. No, we do not teach that here. Amen. We do the baptism, mga kapatid, water baptism, ito yung tinatawag po natin public declaration natin after conversion. Nang ikaw ay manampalataya sa Panginoon, kinalala mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, naintindihan mo yung aral ng gospel, then you undergo a water baptism. Hindi para maligtas ka, kundi naligtas ka na muna sa magitan ng alin? Biyaya ng Diyos. The Bible is very clear. By grace, you have been saved through faith, not by works. Water baptism is also works, mga kapatid. Tandaan po natin, outward po yan, hindi yan inward. Laging from the inside out, hindi po outward. Yes, mahalaga po yung outward. I'm not saying na hindi po mahalaga kasi it's also, the Bible says also that in Matthew chapter 5 verse 16 that it says that
let your light shine before men, meaning your good deeds. Let your light shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father in heaven. But we know also that the Lord, it says that the Lord does not see as man see, for man looks outward, but the Lord looks at the heart. Amen, mga kapatid? So ginagawa natin yon dahil nakikipag-isa tayo kay Kristo. That's why you undergo water baptism. Not to be saved, you already saved ka na, sakalang ikaw ay para bang nakikipag-isa ka na doon sa kamatayan ni Kristo. Kaya kapag ikaw ay inilibing na, sinasabi mo sa iyong sarili na yung dating ikaw patay na. Pag ahon mo, it represent yung tubig, paglilinis, ikaw ay bagong pagkatao na. The old is gone, the new has come. Kaya ang sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So first, just as Christ died and rose again, baptism served as a symbols of dying to the old self and beginning a new life. Second, salvation is again emphasized and in Christ by faith. Third, faith comes from God. Faith comes from God's power, not our own. Kahit yung faith, mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay po sa atin yon. Hindi po galing sa atin yon. Kung hindi po kumilos ang biyaya po ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi po tayo makakapanampalataya. If the Holy Spirit does not convict us, hindi tayo makakapunta ng church, hindi tayo makakasamba, hindi tayo makakapanampalataya sa Panginoon kung hindi kumilos ang banal na Espiritu sa ating puso. Akala lang natin, yung ating kaibigan, pinagbigyan lang natin. Pero ang totoo, niloob ng Panginoon ito na marinig mo ang gospel, ang mabuting balita, para pagdating ng panahon, wala ka nang masisisi. The Bible says, there will come a time that wala na silang mga excuses. Wala na silang mga excuses. If you read the Romans chapter 1, nakalagay na yun. Wala nang mga excuses pagdating ng panahon dahil ipinakita na ng Panginoon, marami siyang mga instrumento na ginamit para tayo ay tawagin, pero naging matigas pa rin ang ating puso. Inuna pa rin natin ang lahat ng ang mga bagay dito sa mundo, higit sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, higit sa Diyos na nagligtas sa atin. Kaya nga minsan, magsisimba ka na nga lang, tinatanong mo kagad, kailan matatapos? Hindi ka pa nga nagsisimba eh. Tinatanong mo na kung kailan matatapos. Parang utang na loob pa yun. Kapatid. Sa una pa nga lang eh, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. The question is, why we need to put God first in our life? Why not our works? Why not our family? Why? Because He give you life. Hindi dahil kulang siya sa pag-ibig, mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon na siya yung una sa iyong buhay. Why? Kasi alam ng Diyos na mayroon kang kailangan. Amen? Amen. You cannot give something if you do not have. Ang pwede mong ibigay lamang kung anong meron ka. Kailangan mo ng patience. That is one of the fruit of the Holy Spirit that we must develop. Isn't it? Amen. Kailangan natin ng love. Kailangan natin ng forgiveness. Kaya nahihirapan tayong mag-forgive minsan. Why? Because you do not experience it. Nahihirapan tayong unawain yung grace, yung compassion. Why? Kasi hindi mo nararanasan. Kaya gusto ng Panginoon na maranasan mo muna sa iyong buhay, sa iyong sarili, bago mo maibigay ito sa iyong kapwa. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Hindi mo kaya. Ibigyan mo ng tinapay ang isang tao kung wala ka, kailangan mayroon ka muna. Amen? Paano mo may padadama yung tunay na pangunawa, forgiveness, kung ikaw mismo hindi mo naranasan sa iyong sarili? Amen. Amen? So fourth, God the Father raised Jesus from the dead. Jesus did not merely pass out, but literally died and then physically rose again. Indeed, mga kapatid, si Jesus Christ ay namatay. Pero hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay. Amen. That is the message of the cross. The message of the cross is complete, mga kapatid.
Hindi siya namamatay taon-taon. The Bible says namatay lamang siya isang beses lamang, once for all. Why? Once and for all, hindi po paulit-ulit na namamatay. Sapat po yung kanya pong kamatayan at yung kanya pong dugo para bayaran ang ating kasalanan at lahat ng kasalanan ng tao. Amen? Amen. Kaya si Kristo, mga kapatid, hindi lamang siya tao, hindi lamang siya tagapagligtas, kundi Diyos din siya. Amen. Kasi kung hindi siya Diyos, hindi pwedeng, hindi sapat na para bayaran ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Amen. So, that's why yung message po natin ng cross is alive, alive forevermore. There will come a time someday, Jesus will coming back, but not to die on the cross again. The Bible says He will come as a King of Kings and Lord of Lords. Amen. And on that day, every knee should bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Give the Lord a clap of praise. All of this are crucial points for understanding the gospel message. But this is truth, mga kapatid. Verse 13 says, when you were dead in your sins and in the circumcisions of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. The Bible says all our sins. All our sins. Not some, but all. Amen. Hallelujah. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And that is the blood of Christ. Amen. The Lord ang clap of praise. Here's the spiritual conditions of the Colossians believers before Christ. They were both dead in their sins and physically uncircumcised. Wala na nga silang covenant, pero dahil sa patay pa rin sila dahil sa spiritually, why? Kasi wala silang relasyon sa Panginoon. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Maraming mga Diyos ang pinipresent sa kanila, pero hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Amen? Amen. Remember, mga kapatid, ang deserve ng worship, mga kapatid, ng prayer, ng panalangin ay yung manlilikha lamang, hindi yung nilikha. Amen. Read the whole Bible, mga kapatid. Hindi tayo dapat manalangin sa created being, but only sa Creator. Amen. If you read in the Scripture, mga kapatid, sa buong Biblia, kung mayroon kayong nakita na kailangan tayong manalangin sa created being, maging sa mga lahat na ng mga santo, pagsamahin mo na. In fact, if you study the Bible, if you speak about saint, speaking about the believers. Not Paul, not Saint Paul, not Saint Peter. Why? If you read the Scripture, Saint Paul considered himself as one of the worst of all the unbelievers na. Sinners, chief among all sinners, sabi niya. Why? Because sabi niya, he explained, because I persecuted the church. Even Peter, nung tawagin siya ng Panginoon, Panginoon, lumayo kayo sa akin, ako'y makasalanan. Then when he shared the gospel to Cornelius, and si Cornelius gustong magbaw doon, sabi niya, tumayo ka, hindi ako. I'll explain to you about Jesus. Maging yung mga anghel na to nasa langit tipong sasambahin siya nito, sabi niya, mag-bow down siya, sabi niya, hindi ako. Why? Kasi alam ng mga anghel, alam ng mga propeta, alam ng mga apostoles na ang panalangin ay part of worship na ginagawa lamang sa manlilikha, hindi sa nilikha ng Diyos. Amen. Read the Scripture, mga kapatid. Kung mayroon kayong mabasa, next Friday I will not preach anymore. I challenge you. Wala tayong makikita, mga kapatid. Creator lamang. Ang pagsamba ay sa Creator lamang, hindi sa created being. Amen. Hindi pagrespeto yun. What do you mean by respect? Respect means what? Prayer is part of worship. Simple and plain. Amen? Amen. Alam mo, nananalangin ka, hindi ka sumasamba. Ang tawag mo doon? Petition lang yun. And what about the adoration?
Supplication lang yun. What do you mean that? These believers, nung panahon na yun, were clearly Gentiles as they did not practice the Jewish ritual of circumcision. So not only were they guilty of sin, as all men are, but they were not part of God's chosen people. Lahat po. Pero by the grace of God, hallelujah, nakarating po yung gospel, yung good news po sa kanila. Amen. Hindi dahil kay Paul, kundi sa disciple ni Paul na si Epaphras ang nag-share ng gospel doon, kaya po sila nanampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, ito yung dati niyong kalagayan. Bakit yung mga nagtuturo sa inyo ng mga iba't ibang mga ceremonial, na mga for respect for sa mga festival, sabi niya, hindi yan. Hindi yan ang maglalapit sa iyo sa Panginoon. Ang maglalapit sa atin sa Diyos, sabi niya, ay ang Panginoong Jesus lamang. Amen. Basahin mo ang Biblia. Kung sino ang mediator? Si Jesus. Basahin mo ang Biblia. Kung sino yung daan? Si Jesus. Amen. Basahin mo ang Biblia kung sino ang katotohanan? Si Jesus. Amen. Basahin mo ang Biblia kung saan mo matatagpuan ang buhay? Kay Jesus. Amen. Kaya nga sabi niya walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Amen. Parang bakit yung gusto ng iba pa yata, maghanap pa ng iba? Very clear naman yung John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Bakit except si Jesus lang? Bakit hindi yung iba? Question. Bakit hindi pwede yung iba? Sila ba yung namatay doon sa cross ng Kalbaryo para magbayad ng iyong kasalanan? Meron bang ibang na nagbayad ng iyong kasalanan kundi si Jesus lamang? Kaya nga even yung mga propeta in the Old Testament, they speak about the Messiah. Mga kapatid, if you read the scripture, amen? Sabi mo sa kapatid, wala nang iba. Bakit naman? Sabi ng scripture na nga even in Acts chapter 4, verse 12, Gawa chapter 4, verse 12, sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Nor there is no other name under heaven given among men which we must be saved. Amen. Only the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Wala nang iba Bakit naglalagay pa ng ibang pangalan? Amen? Amen. Everybody says, walang iba. Walang iba. Hallelujah. Despite being sinners and uncircumcised Gentiles, God took action to forgive Christian believers and to make them alive in Him through Christ. Hallelujah. Kita mo yan mga kapatid? Napakaganda. Amen? Na alam mo na pinatawad na ang iyong kasalanan. Think about that. First is being dead in trespasses and uncircumcised. The second is being alive in God and forgiven. Forgiveness serves as one of the most powerful aspects of being a believer in Christ. Kasi kung hindi ka pinatawad ng Diyos, wala kang relasyon sa Diyos. Amen. Paano ka magkakaroon ng isang relasyon kung hindi pinatawad ang iyong kasalanan? Amen? Amen. Kaya nga, mayroong ang nag-ahadlang sa atin sa Diyos ay yung kasalanan. Amen? Amen. Mayroon kasi ang ating Diyos ay banal na Diyos. Hallelujah. A believer receives new life for eternity while also experiencing a new quality of life today. Meaning, ang inaasahan natin sa Diyos, nung tayo nanampalataya sa Panginoon, kinilala natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, mga kapatid, ang buhay na kaaya-aya na ino-offer ng Diyos sa atin ay hindi lamang yung buhay na darating, it's speaking about eternal life, kundi maging sa buhay na ito. Amen? Hindi lamang sa buhay na darating, kundi maging sa buhay na ito. Ibig sabihin, mga kapatid, kasi mayroon kang Christ sa iyong puso, mayroon kang kapayapaan. Dahil mayroon kang Kristo sa iyong puso, alam mo na kapag namatay ka, alam mo kung saan ka mapupunta. Amen. Alam mo na sa kingdom ng Panginoon ka mapupunta. Why? Kasi alam mo na pinatawad ang iyong kasalanan. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. So,
Kaya kung ikaw ay Christian, mga kapatid, think about it that you are already blessed. Amen. You are already blessed because mayroon kang Savior, Master and Savior sa iyong buhay. Pinatawad ang iyong kasalanan. Alam mo na anuman ang mangyari sa iyo pagdating ng panahon, hindi natatalaytay ang iyong dugo sa iyong mga ugat. Magpapahinga ka na ng tuluyan sa mundong ito. Alam mo na mayroong eternity na naghihintay sa iyo. Hindi dahil ipapanalangin ka ng mga naiwan, no. Walang padri-padrino sa Panginoon. Amen. Pantay-pantay pagdating sa Panginoon. Amen? Mayaman, mahirap. Pagdating sa Panginoon, pantay-pantay tayo. Amen. 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 Verse 14, it says, having canceled the charge of our legal indebtedness. Ibig sabihin yung utang natin, which stood against us and condemned us. Yun yung utang natin, kasalanan. He has taken it away, nailing it to the cross. Hallelujah. Nailing it to the cross. Dahil sa kasalanan na yun, mga kapatid, yun yung naglalayo sa atin sa Diyos. Isn't it? In Isaiah chapter 59, verse 1 to 2, ang Diyos natin, hindi naman siya bingi. Hindi naman maikli ang kanyang kamay. Pero sabi niya, kaya hindi marinig ng Diyos ang inyong mga dalangin. Hindi dahil siya ay bingi, kundi dahil sa inyong mga sala ang siyang nagiging dahilan ng paglalayo ninyo at hindi marinig ang iyong daing. Think about it. Kaya kahit paulit-ulit kang nagpipray, kung hindi ka magsisisi ng totoo sa iyong buhay, hindi mo kinilala si Jesus bilang iyong Panginoong tagapagligtas, wala kang access sa Father. Parang ano lang yan, simple lang naman yan eh. Kahit mag-browse ka ng mag-browse sa internet, kung wala ka namang, hindi ka naman nakasubscribe, hindi ka makakapag-access sa internet. Kailangan magkaroon ka ng access muna bago ka makapag-view, bago ka makapanood. Amen? Gusto mong pumunta doon sa kingdom ng Panginoon, ano yung passes mo? Halimbawa, pagdating ng panahon, the Bible says, be prepared to meet your God. In a judgment day, the Bible says, it's appointed to man to die once, and after that, judgment. Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa isang tao na minsan lang mamamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Meaning, aharap kang mag-isa. Like an eagle fly alone, there will come a time you will stand alone sa harapan ng Panginoon. Not by group, not by church, alone. And you will answer all the questions. And are you ready on that day? Amen. Walang excuse doon pagdating ng time. Yung appointment na yon, kahit ayaw mo, makakarating ka. At pagdating doon, mayroong dalawang listahan. Anong listahan na yon? Listahan ng pangalan mo at listahan ng mga ginawa mo. Recorded lahat. Sabi mo siya, Padawi, ready ka ba to? Pati yung sikreto mo, alam ng Panginoon. Are you with me? Sabi mo yung katabi mo, mayroon ka bang secret? Sagutin mo sa kanya. Sabi mo sa kanya, it's not your business. Are you with me? Sabi ng Bible, to mind your own business, sabi ng 1 Thessalonians, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, ang kagandahan nito, kung mayroon kang Jesus sa iyong buhay, hallelujah! Kung mayroon kang Jesus sa iyong buhay, hindi lang palatawarin ng Panginoon ang iyong kasalanan, lilimutin pa ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Praise the Lord! How do you like that? First, Jesus canceled the regular debt
A believer no longer live under the threat of punishment or enslavement to sin. Second, Jesus set aside our sins as believers. This is a separate action from the legal or financial metaphor. Declaring someone pardon does not necessarily mean they are welcome. However, according to Paul, those who put their faith in Christ, listen to this, those who put their faith in Christ have their sins removed from His side. Palakpakan natin. Meaning, pag tinitingnan ako ng Panginoon, hindi na makasalanan, kundi malinis na. Not because I am good, but because our God is a good God, and because of that, my faith in Christ makes me righteous. Justified. Oh, hallelujah. Amen? Amen. Declaring someone pardon does not necessarily mean they are welcome. However, according to Paul, those who put their faith in Christ have removed their sins and their sins removed from His sight. God's forgiveness not only means freedom from the eternal punishment of sin, it means we can have a living relationship with God now. Everybody say now. Now. Not tomorrow, not later, now. Amen? Remember mga kapatid, that yung sins, that is a wages. When we speak about sin in the Bible, it's the wages. That's why the Bible says, for the wages of sin is death. Amen? Ibig sabihin, lahat ng tao, mamamatay siya. Sa ayaw at sa gusto niya, there will come a time, people will die. Even doon sa panahon na hindi niya po inaasahan, darating at darating ang kamatayan sa buhay ng isang tao. Hindi po niya alam kung kailan, pero pagdating po ng kamatayan po na yon, mga kapatid, hindi po doon nagtatapos. Sabi ng iba kasi, natapos na yung paghihirap niya. Really? If there is no life after death, anong inaasahan mo? Why go to church and pray if there is no life after death? If you really believe that there is God na nag-o-offer ng eternal life, eternity, ano yung ginagawa natin na paghahanda rito? Amen? Hindi ba't yung tao, ginagawa niya yung lahat ng kanyang makakaya para magkaroon siya ng mabuting buhay sa mundong ito? Kaya nga maraming pagtitiis na ginagawa niya. Amen? Amen. And nothing wrong about that. But the question is, ilang taon ka mabubuhay sa mundong ito? Let's say 100. Pero pagdating ng 80 o 90 o 100 years, may enjoy mo pa kaya? Pagdating mo nga ng 50, yung tuhod mo minsan, medyo nararamdaman mo. Medyo parang, di ba? Kahit anong kiss-kiss mo sa pisngi mo, di mo maiwasan ang pagkulubot eh. Kahit anong gawin mo, kahit gastusan mo ng marami, lalabo ng kunti ang iyong mata. What about the eternity? What about eternal life? Ano yung paano natin ito pinaghahandaan? Alam niyo mga kapatid, alam niyo, maraming mga tao kasi minsan na sinasabi lang nila mahal nila ang Diyos. Kaya nga, one of the most misunderstood word among all the word love eh. Napaka malalim kasi ito eh. But when you speak about love, speaking about, it's an action word. Isn't it? Yes. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo lang sinasabi, pinaparamdam mo. Amen? Amen. Nararamdaman yon. Yun yung pag-ibig. Pag sinasabi mong mahal mo ang Diyos,
Paano mo pinaparamdam sa Diyos yung pagmamahal mo? Siya ba yung una sa iyong buhay? Meaning, kung siya yung una sa iyong buhay, kasi kinakanta mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Hallelujah, hallelujah. Tatanungin ngayon, anak, ako ba talaga yung una sa iyong buhay? Kasi sabi mo, seek first the kingdom of God and His righteousness. Alam mo, para malaman mo na ang Diyos ang una sa buhay mo, para mo masabi mo talaga na mahal mo ang Diyos, siya yung laging iniisip mo. Amen. Kung ano yung lagi mong ginagawa, ano yung lagi mong iniisip, yun ang idol mo. Kaya nga mayroon siyang love letter na binigay sa atin. Manual ng ating buhay. Pero yung iba naalikabukan na yata. Love letter ito ng Panginoon sa atin. Diyan, isinulat ng Panginoon ang magandang plano niya sa iyo. Amen? Amen. Kaya nga sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a better future. Amen. Alam mo ba yon? Alam mo ba na yung masamang nangyari sa iyo, hindi Diyos ang may kagagawan? Alam mo ba na si Satanas ang may kagagawan noon? Kasi sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Yan ang plano niya sa iyo. Sirain ang iyong pamilya. Wasakin ang iyong pangarap. Amen. At makita mo sa iyong sarili na parang wala nang layunin ang iyong buhay. Pero sabi ni Jesus, but I have come to give you life. Amen. Amen? Palakpakan natin. Hallelujah. So God's forgiveness not only means freedom from the eternal punishment of sin, it means we can have a living relationship with God now. Amen. Meaning, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon ng may pusong nagsisisi ka, whoever you are, ano man ang iyong nakaraan, whatever your past, come as you are. Come to Jesus today. Surrender your life to Christ. Amen. There will come a time someday, somehow, when you say yes to Jesus. Baka pwede mo namang subukan na si Jesus naman ang una sa iyong buhay. Amen. Malayo-layo na rin siguro ang iyong nalakbay. Marami-rami ka na rin pinagdaanan. Amen. Nasubukan mo na ang lahat. But it seems there's a vacuum of the human heart na hindi pa rin napupunan na yan. Why? Sabi kasi ng Bible, what does it profit is to a man when he gives the whole world and loses his own soul? Kahit mayroon kang lahat ng bagay sa mundong ito, mayroon kang magandang bahay, Amen. mayroon kang magandang trabaho, mayroon kang ipon, it seems everything is okay. Pero kung wala kang Diyos sa iyong buhay, wala nang halaga ang buhay. Amen. Amen? Amen. Pero kung wala ka mang mga ari-arian sa mundong ito, kung mayroon ka namang Kristo sa iyong puso, mayroon ka pa rin kapayapaan sa buhay. Oh, hallelujah. Third, for the believer in Christ, the death of Jesus on the cross is sufficient payment for all sins. Ibig sabihin, sapat yun. Sapat-sapat na. Hindi ko na kailangang pahirapan yung aking sarili. Hindi ko kailangang pumunta sa kaluktok ng bundok o para makarating kung saan, para madama ko ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit nasaan ka, kapatid, kung lalapit ka sa Panginoon, kahit sa tingin mo sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat. His hands is wide open.
He is waiting and He is calling. Amen? Amen. Sabi mo sa'yo katabi, tinatawag ka na ng Panginoon. Woo! Hallelujah! Amen? I want you to know, my brothers and sisters, the Bible says, do not harden your hearts. If you hear the voice of the Lord today. Amen? Amen. Last verse says, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. Kaya nga sabi ng isang scholar has been said that the triumphant Christian does not fight for a victory, but we celebrate the victory already won. Amen. Ibig sabihin, hindi ka nakikipaglaban, tapos na ang laban 2,000 years ago. Where? On the cross of Calvary. And Jesus defeated, hallelujah, defeated sins and defeated Satan on the cross of Calvary. Amen. Hallelujah. God not only forgives our sins and give us a restored relationship, meaning yung dating relasyon na sira, na hindi ka nakakalapit sa Panginoon, nahihiya kang lumapit sa Panginoon dahil alam mo sa iyong sarili, lalapit ka pa lang, alam mo na parang kahit gusto mong magdasal, gusto mong pumunta sa simbahan, parang gusto mong lumapit sa Panginoon, nahihiya ka sa Panginoon kasi alam mo sa iyong sarili. Hindi ka karapat-dapat. Pero tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Pero ini-inject sa iyo ni Satanas sa iyong sarili. Hindi ka karapat-dapat. Huwag kang plastic. Huwag kang hypocrites. Yan ang bulong na binibigay sa iyo ni Satanas. Amen. Kaya ang sabi mo, sis, Brad, ayusin ko muna yung sarili ko. Pero ilang taon mo nang sinasabing ayusin mo muna yung sarili. Let me ask you this question. Did you clean yourself before you take a bath? No. But while you are taking a bath, then saka ka nagsasapon, saka ka naghihilot. Ano man ang iyong buhay ngayon, come to Jesus today. Amen. Amen? Amen. At sasamahan ka ng Panginoon. He will give you the power to overcome the temptation. He will give you the power para yung tanika lang yan, yung kasalanan na yan, na hindi mo alam kung paano ka makawala, gustong-gusto mo na. Pero hindi mo alam kung paano. Hinihintay ka ng Panginoong Jesus. Tinatawag ka ng Panginoon. Parang yung prodigal son, tinatawag ng Panginoon. Uuwi ka na ba? Are you coming home? And He gonna welcome you. Hinihintay ka ng Panginoon. Here in verse 15, Paul adds that through the cross, Jesus disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. Remember that time, pag yung nagwagi sila sa labanan, alam niyo po ba, mayroong pong parade, mayroong parada. At hindi lamang basta parada, yung kanilang mga bihag, daladala nila, at yung mga tao nagsisigawan dahil doon, dahil sa tagumpay ng labanan. Doon inalimbawa ni Paul yun. Na kung saan ipinarada ni Kristo yung kamatayan niya doon sa cross. Kasi nung namatay si Kristo sa cross, akala ni Satanas tapos na. Kaya tuwang-tuwa ang mga demonyo. Pero hindi niya alam. Si Jesus ay muling mabubuhay. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ang tao, kapag kamatayan ng pinag-uusapan, minsan takot na takot, ayaw ng pag-usapan. Kasi yan ang fear. There's nothing wrong about fear. Doon sa death na yon, mga kapatid, nothing wrong about that. Aware ka lang, mga kapatid. Pero kung mayroon kang Kristo sa iyong puso, alam mo, na pag dumating man ang panahon na yon, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa iyo. Amen. Hallelujah. So these authorities, full reference, are likely spiritual authorities, similar to his word in Ephesians chapter 6 verse 12. The context of the passage is entirely spiritual, not political. So Paul's meaning has nothing to do with shame toward earthly kings or leaders. Rather, he is speaking about the power of Jesus over the forces of spiritual darkness. Dati, kasi ang mayroong kapangyarihan ng kumatayin si Satanas. Pero pinagtagumpayan ni Jesus maging ang kamatayan. Lahat ng mga spiritual leaders sa lahat ng sa buong mundo, lahat
patay na. Hanggang ngayon, bisitahin mong kung nalang puntod, patay. Pero pag bumisita ka doon sa tomb ni Jesus, you know what is written there? The empty tomb. Why? Because He is risen. He rose from the dead. Amen. He is risen. Hallelujah. Amen. Lahat ng mga sinasamba ng mga ibang mga reliyon dito, lahat patayo. Amen. Amen. So rulers and authorities are term used for spiritual entities in Ephesians chapter 3, verse 10. So how did Jesus disarm and openly shame spiritual authorities? By triumphing over them in Christ. So it is Christ and His power that brings victory over spiritual evil. Would you stand up, my brothers and sisters? Amen. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. Amen? Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pong pagsama. We'll see you again next Friday, Lord willing. We love you and we're praying for you. God bless you. Amen. Amen. Palapakan natin ang